Hi everyone, Paulo here from Analytics.com, and we are here for another performance review video, and it's from Nike Basketball. It's the Giannis Freak 7. So this is Giannis Antetokounmpo's 7th signature shoe. And of course, kung hindi nyo pa alam, palabas na rin yung 8 o yung 8 signature shoe niya, yung Giannis Freak 8. And with that, I'm sure yung mga Giannis Freak 7, bumababa na yung presyo, discounted. Actually, ito mismo, nabili ko to sa Toby's on a discounted price na. Hindi pa na-announce yung time na yon yung Giannis Freak 8. I think, ano lang to, nasa less than 4,000 ko siya nabili. So, from that alone pa lang na, kumbaga, current lineup pa rin to, kumbaga, or kakatapos lang, di ba? And, para sa ganung price, signature shoe, from Nike, alam na natin na parang bang for your buck. Pero totoo nga ba na bang for your buck pa rin itong Giannis Freak 7? That's why meron tayong performance review na gagawin ngayon. So without further ado, let's go ahead and check out the shoe. Okay, so puntahan natin muna yung name itself, di ba? Nasanay kasi tayo na yung Giannis is nandun yung Zoom Freak ganito, Zoom Freak ganyan, di ba, sa pangalan. Pero ito yung time na ginawang Freak tapos Nike Freak 7, which means tinanggal yung key component ng sapatos, which is the Zoom o yung cushion tech na Zoom. So mamaya pag-uusapan natin yun sa cushioning department. Pero dito muna tayo sa upper. For the upper, it's made of synthetic textile. I would say ano siya yung fit niya is on the wide side. So, para sa mga medyo wide footer, okay ito. Quality, could have been better, pero wala tayong magagawa since to begin with naman, hindi naman ganun kataas nirelease yung retail price nito, yung sobrang premium or yung top tier price point ng Nike. Hindi siya ganun. So, with that, of course, nag-cut ng corners ang Nike, and yung realistically, tinanggal nila yung key components sa cushioning, which is yung Zoom. Pero pagdating dito sa material, ganun din, textile na may synthetic feel. Of course, merong fuse panels dito, tapos overlays. Okay naman siya in the sense na comfy pa rin, hindi naman sobrang flimsy. Yung masasabi ko, ang hindi ko lang masyado nagustuhan is every time na magbe-bend siya, nagba-bunch up siya dito. And I suggest na mamaya, pag-usapan natin sa fit section, I suggest higpitan nyo talaga yung sintas from the throat itself pataas para makuha nyo yung tamang lockdown. So, ano pa ba makikita natin dito? Surrounded by foam siya. Even dito sa side railings, yan, side panels, gawa siya sa foam, which I think adds bulk, pero nagbigay rin siya ng parang may purpose naman siya, kumbaga. Hindi siya ganun ka-breathable, hindi rin siya ganun ka-lightweight actually. Kita nyo naman. So, medyo mid to high na ang kanyang collar height. Para to sa mga taong hindi masyadong fan ng low. Ang gusto nila medyo mid to high cut. So, bihira na rin sa panahon ngayon yung mga ganong sapatos. So, isa to sa mga ganong sapatos na medyo nasa mid to high. And I would say na fan ako ng ganon kasi nga, growing up in the 90s, di ba, doon ako nahilig sa ganong sapatos. So, ito para sa akin medyo parang breath of fresh air. Kasi nga, mataas pa yung collar height nito. So, for the cushioning, Cushlon 3.0. Of course, sabi ko nga kanina, nawala na yung key component or yung key tech. Natanggal na rin sa pangalan itself, which is yung Zoom or yung Zoom Air cushion. Straight up Cushlon siya. Kung di ako nagkakamali, kahit itong side panel na to, Cushlon din to. Malambot siya. Underfoot cushion, gusto ko siya. Tapos, may konti naman siya bounce back or yung rebound na nabibigay. Of course, hindi siya kasing bounce back or yung nabibigay na parang energy return na nabibigay ng Zoom Air. Pero, I guess kung medyo on the heavier build ka o yung hanap mo is impact protection, okay to. 'Di ba? Kasi okay naman ng Cushlon. Ginagamit siya actually ngayon sa mga signature shoes ng Nike as even the foam carrier. So, from that, alam nyo pa lang na reliable siya. Meron siyang great underfoot cushion. Tapos, medyo mabigat nga lang, pero
okay na trade-off pa rin yun kasi with that, yes, hindi ka nga nimble, pero masasabi nating mas, mas stable ka. And para sa mga tao siguro na mahilig sa ganung playstyle, may enjoy nyo to. Pagdating naman sa outsole, kita nyo naman yung outsole niya is, for this one, I'm not sure kung mayroong mga colorway na na nagta-translucent rubber. Pero kung di ako nagkakamali, puro solid rubber. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Pero pakiramdam ko kung meron man, depende yata sa colorway. Pero ito, isa to sa mga launch colorway actually nung sapatos nung nilabas tong Freak 7. Kita nyo naman, madumi siya kasi kinamit ko na to majority of the time sa liga, and yung pinaglalaroan ko naman sementong court na okay naman. Of course, yung squeak niya tama lang, hindi sobrang squeak maingay, pero of course alam naman natin na yung squeak wala naman talagang hindi siya magko-correlate into great traction, 'di ba? It just proves na merong friction na nagaganap. For this alone, okay siya. I would say it's decent to good na traction ang nabibigay. Pag madumi yung court, dusty, of course you have to wipe yung rubber para matanggal yung mga dust. Kasi nga kung titingnan nyo, medyo magkakadikit yung grooves niya or yung pattern niya, 'di ba? And durability wise, I guess okay naman siya. I don't think natatagal to sa sobrang rough surface na court. Pero sa mga semento, go to, okay to. Of course, sa wooden floors, yung mga indoor courts, yung mga tabla dito sa Pilipinas na court, okay naman. Pero syempre, pag yung mga sobrang asfalto or yung sobrang sa kalsada ka na naglalaro, may mga ganun pa rin namang courts, or yung sobrang rough surface, tingin ko hindi ito masyadong tatagal. Kasi medyo malambot naman din yung rubber niya. Pero sa semento, okay naman. Na rubberized finish, papalag naman to. Okay ito. Pagdating naman sa support nga since medyo wide siya, getting your true size, since available naman na to sa mga stores, madali nyo ma-check kung okay yung fit sa inyo. So, pagdating sa support, wide yung base niya, which sabi ko nga kanina, okay. Tapos nakatulong din yung foam niya na medyo on the thick side, medyo makapal. Tapos wala naman siyang, hindi naman siya parang built for nimble players talaga. Mas built to for solid yung mga grounded players ang laro. Kita nyo naman wide base. Ang maganda dito, kung medyo shooter ka, spot up shooter, or yung mga catch and shoot, tingin ko magugustuhan mo rin to. Kasi kahit paano, pagka galing mo sa curl, pagkahinto mo, stable yung feet mo, 'di ba? So makaka-square up ka na kagad for your shot. Which I think it's a good point or it's a plus para sa'yo, 'di ba? Laces naman, makikita nyo, parang flywire cable siya. Kita nyo dito. Hindi na ako fan personally ng ganito kasi para sa akin medyo baka matanggal ka agad, 'di ba? Although hindi naman siya, pero syempre kasi yung mga ganito, sabi ko nga since yung material is lalo dito sa part na to, siya medyo lumuluwag siya or ngumanganga siya. So, pag hinila mo to ng hinila, baka mapigtas. So, yun lang. So, isipin nyo na lang yun. Pero, kung normal lang naman or hindi ka talaga hindi mo siya niyayank ng sobra, yung sintas, I think okay naman din siya. Alam ko, meron siyang torsion plate sa loob. Tapos, yung counter niya, heel counter niya, okay naman. Tapos, of course, itong foam na to, maabot sa taas, dito sa side, which is parang kahit paano, nagpo-protect naman para sa mga quick stops, di ba? So, kahit paano meron kang guard or railing dito sa gilid. Yan. Okay naman siya. Na-enjoy ko ba siya? Yes, na-enjoy ko to. Kasi para sa ganitong sapatos na recently lang naman na nailabas or lumabas. And of course, the price itself, di ba? To begin with naman, hindi naman siya ganun kamahal kumpara sa mga more high-end signature shoes ng Nike. So, medyo for the people ang price point na itong Yanis Freak 7. And lalo na ngayon, na lumabas na yung Yanis Freak 8, I'm sure na ganun din tong yung Freak 7 mas lalong bababa. 'Di ba? Tapos of course yung colorways, mas magaganda rin naman yung mga colorways na lumalabas. Feeling ko okay to sa mga players na medyo gusto yung solid built na sapatos. Tapos ang laro mo hindi ka naman ganun kasobrang nimble, magugustuhan mo to. Kasi nga, enough yung security na bibigay niya, especially impact protection. So, kung mga ganong type of player ka, I'm sure magugustuhan mo. So, pwede mo na ito hang bilhin.
I suggest sa Toby's kasi nga discounted na and doon ko siya nabili. So check nyo na lang doon, 'di ba? So yeah, that's it. Thank you for watching this video. Give it a like, share of course if you find this video helpful, and of course I'll be posting more videos, reviews, and kung ano man. So be sure to check out analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.